Napaiyak siya ng walang tigil sa sementeryo, naniniwalang ang lahat ng minahal niya ay tuluyan ng nawala sa kanya magpakailanman. Ngunit bigla, may narinig siyang tinig sa likuran niya. Isang tinig na magbabago ng lahat. Ako ito, mahal ko, nandito na ako. Ang sumunod ay ikinagulat ng buong mundo. Hindi kailanman inakala ni Richard Bautista na ang buhay niya ay pwedeng maging bangungot ng ganun kabilis. Ilang oras pa lang ang nakalipas, isa siyang matagumpay na tao sa mundo ng konstruksyon. Nasa kanya na ang lahat, isang imperyo ng negosyo, isang napakalaking bahay sa pinakamarangyang lugar ng lungsod, at mga mamahaling kotse na nakahilera sa garahe. Pero lahat ng iyon ay nawalan ng saysay nang biglang mawala si Ines. Nagsimula ang umagang iyon tulad ng karaniwan, pero may isang malaking pagkakaiba. Nagising si Richard na mag-isa. Muli, malamig ang bahagi ng kama kung saan karaniwang nakahiga si Ines. Madalas siyang lumalabas ng maaga para sa araw-araw niyang paglalakad, pero may kakaiba sa araw na iyon, may mabigat na pakiramdam sa hangin. Higit pa sa pagiging asawa, si Ines ang katuwang niya sa lahat. Sa loob ng 23 taon ng pagsasama, siya lang ang nakakakalma kay Richard kapag sobra na ang bigat ng trabaho. Isang matalinong babae na may background sa negosyo at malaki ang papel niya sa ilan sa pinakamahahalagang desisyon ng kumpanya. Pero nitong mga huling araw, hindi na siya tulad ng dati. Palagi siyang lutang, laging nakatingin sa telepono at kumikilos na para bang may nagmamanman sa kanya. Ayos ka lang ba, sweetheart? Tanong ni Richard tuwing mapapansin niyang nagte-text ito ng nagmamadali o pabulong na may kausap sa phone. Oo, may konting problema lang sa volunteer work, sagot niya, sabay ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Pinamamahalaan ni Ines ang isang proyekto sa komunidad sa isa sa pinakamahirap na bahagi ng lungsod. Siya ang nag-aayos ng supply, nag-oorganisa ng libreng serbisyong medikal at tumutulong sa mga batang wala nang mapuntahan. Siya ang anyo ng dalisay na kabutihan. Hindi kailanman naisip ni Richard na ang kakaibang asal niya kamakailan ay maaaring may mas seryosong dahilan. Noong trahedyang umagang iyon, nag-iwan si Ines ng maikling sulat sa kusina. Mahal, may mga kagyat akong kailangang ayusin. Babalik ako agad. Mahal kita. Ilang salita lang iyon pero habang buhay iyong hahabulin ni Richard. Kinuha niya ang susi, humalik ng pahampas sa hangin at lumabas ng pinto. Iniwan ng katahimikang lalo pang bumigat sa bawat minutong lumilipas. Lumipas ang ilang oras. Paulit-ulit siyang tumatawag pero hindi maabot ang telepono ni Ines. Hindi iyon ugali niya, lagi siyang sumasagot. May tahimik silang pangako kahit ano pa ang mangyari kapag tumawag si Richard, sasagot siya. Pagdating ng 3:00 ng hapon, tumunog ang telepono ni Richard. Tumalon ang puso niya. Umaasa siyang si Ines iyon, magpapaliwanag ng lahat. Pero ang tinig sa kabilang linya ang tuluyang sumira sa kanya. Mr. Bautista, ito po ang San Rafael Hospital. Kailangan po namin kayong pumunta agad. May aksidente sa sasakyan. Parang naglaho ang lahat sa bugso ng takot. Mabilis na tumakbo si Richard papunta sa ospital, nagmamakaawa sa universo na sana mali ito. Sana nagkamali lang. Sana lalabas si Ines na nakangiti tapos uuwi sila at pagtatawanan ng lahat. Pero walang awa ang realidad. Tumagilid ang sasakyan ni Ines sa highway at nasunog. Natagpuan ng mga bumbero ang kotse na lubusang naging abo. Walang sino mang pwedeng makaligtas doon. Pasensya na po, Mr. Bautista, sabi ng doktor ng mahinahon. Wala na pong natira para makilala. Ang mga dokumento lang po sa bag niya ang nagpatunay ng pagkakakilanlan. Bumagsak si Richard. Naupo siya sa sahig ng ospital, hindi matanggap ang katotohanan. 23 taon ng pagmamahalan, isang buhay na puno ng alaala, pinagsaluhang pangarap, tawanan, plano, wala na lahat sa isang iglap.
Napakasakit ng libing, hindi tumigil si Richard sa pag-iyak. Kaibigan, pamilya, mga empleyado, lahat sinubukang aliwin siya pero walang tumatagos sa kanya. Hindi niya ma-imagine ang buhay na wala si Ines. Kailangang manatiling sarado ang kabaong. Wala nang ibang pagpipilian dahil sa pinsala ng apoy. Ang tanging naiwan kay Richard ay ang isang bagay na natagpuan malapit sa aksidente. Ang kanilang singsing sa kasal, maitim at may bakas ng sunog pero buo pa rin. Simbolo ng pagmamahal na akala niya'y magtatagal magpakailanman. Sa burol may kakaibang nangyari. May nakita si Richard na babaeng nakatayo sa malayo, naka-dark sunglasses at nakatali ang scarf. Hindi nakikisama sa iba. May kung anong pamilyar sa lakad niya, sa tindig niya, parang si Ines. Kumakabog ang dibdib, lumapit siya para mas makita, pero bigla na lang itong nawala. Baka dala lang ng lungkot, bulong niya sa sarili, pilit pinapaniwala ang sarili. Sa mga sumunod na buwan, tuluyan ng gumuho si Richard. Tumigil siya sa trabaho, nawalan ng gana sa buhay at halos hindi na lumabas ng bahay. Ang mansyon na dati puno ng tawa ngayon ay parang puntod. Buong araw siyang nakahiga sa kanilang kwarto, yakap ang mga damit ni Ines, sinisinghot ang amoy na bahagya pang naiwan. Pinilit siya ng mga kaibigan na magpatingin, magpatuloy. Pero paano niya gagawin iyon? Si Ines ang mundo niya. Sa huli, sinabi ng kapatid niyang si Carlos, dapat dalawin mo ang puntod niya, baka makatulong yon para gumaan ang loob mo. Kaya pumunta si Richard, tahimik at payapa ang sementeryong Jardim da Paz, eksakto sa gusto ni Ines. Napapalibutan ng mga puno at banayad na sikat ng araw, ang kanyang libingan ay may simpleng lapida. Ines, minamahal na asawa, mapagkawang-gawang kaluluwa. Pinag-isipan ni Richard ang mga salitang iyon. Paano mo isusuma ang isang buong buhay ng pagmamahal? Sa una, nakatayo lang siya ron, tahimik. Pero kalaunan, nagsimula siyang magsalita sa puntod. Ikinukuwento kung kumusta ang trabaho, kung gaano siya kaligaw at kawalan ng direksyon. Ikaw ang gabay ko, Ines, bulong niya. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako tutungo. Bawat linggo, bumabalik siya. Laging may dalang puting rosas, paborito niya. Nakikipag-usap siya, umiiyak at pilit pinananatiling buhay ang ugnayan nila. Pero hindi alam ni Richard, hindi patay si Ines, buhay siya. Nakatira sa isang maliit na inuupahang bahay, malayo sa dati nilang buhay. Pinapanood niya sa TV ang balita tungkol sa sarili niyang libing habang may luha sa mga mata. Nagkunwari si Ines na patay dahil sa isang nakakatakot na dahilan. Nagsimula ito ilang linggo bago ang tinatawag na aksidente. May natuklasan siyang napakapanganib, ebidensya ng isang makapangyarihang sindikato ng korupsyon na sangkot ang matataas na politiko at malalaking negosyante. Dahil sa trabaho niya sa komunidad, napadpad sa kanya ang mga dokumentong pwedeng magpabagsak sa kanila. Nagsimula ang mga banta ng paunti-unti, mga anonymous na tawag, sasakyang sumusunod sa kanya. Mga babala na mag-ingat siya. Sinubukan niyang lumapit sa pulisya pero napagtanto niyang may ilang opisyal na konektado sa mga taong balak niyang ilantad. Doon niya ginawa ang masakit na desisyon, mawala na lang. Sa tulong ng isang pinagkakatiwalaang doktor, isinadula ni Ines ang sarili niyang pagkamatay para protektahan ng sarili at si Richard. Si Jose, ang doktor na kaibigan din niya at kasama niya sa proyekto sa komunidad, ang tumulong kay Ines na pagplanuhan ang bawat bahagi ng balak ng may sukdulang pag-iingat. Ang wasak na kotse, ang mga peking papeles na inilagay sa loob, pati ang singsing na nakita ni Richard kalaunan. Lahat ay inayos para magmukhang totoo. Ngunit ngayon, habang nakikita niyang dahan-dahang gumuho sa matinding lungkot, ang lalaking pinakamamahal niya para bang nabibiyak ang dibdib ni Ines. Higit sa lahat, gusto niyang tumakbo palapit sa kanya, sabihin ang katotohanan, yakapin siya ng mahigpit at humingi ng tawad sa kasinungalingang itinayo niya.
pero hindi niya magawa, hindi paligtas. Ang parehong mapanganib na mga taong nagbanta sa kanya noon ay patuloy pa ring naghahanap sa kanya. Ilang linggo na lang, bulong niya habang umiiyak. Kaunting panahon na lang hanggang makuha ko ang kailangan para maipakulong ang mga lalaking iyon. Ang hindi alam ni Ines, papalapit na si Richard sa hangganan. Sa susunod niyang pagbisita sa sementeryo, pipiliin niya ang isang bagay na maaaring magbago sa buhay nilang dalawa magpakailanman. At ang sandaling hinihintay niya, ang sandaling araw-araw niyang pinapangarap, mas malapit na pala kaysa sa inaakala niya. Inihahanda ng tadhana ang pagwawasto ng lahat. Pinaglalapit muli ang dalawang pusong hindi kailanman tuluyang napaghiwalay ng tunay na pag-ibig. 2 mahabang taon na ang lumipas mula noong nakakatakot na araw na iyon at hindi pa rin tunay na matanggap ni Richard na wala na si Ines. Naging hungkag na ikot ang kanyang mga araw. Gigising sa walang laman na kama, pipilitin ang kape na wala ng lasa, papasok sa kumpanya para lang tumitig sa mga papeles, at magtatapos ang bawat gabi sa sementeryong Hardim da Paz, kinakausap ang isang tahimik na libingan na hindi kailanman sasagot. Nung hapon na iyon ng taglagas, pumasok si Richard sa sementeryo na may dala hindi lang ang karaniwang bungkos ng puting rosas. May bitbit siyang pasyang ilang linggo nang nabubuo sa loob niya. Sobrang bigat na ng sakit sa dibdib niya at wala na siyang nakikitang dahilan para ipagpatuloy ang buhay sa mundong wala si Ines. "Kumusta, mahal ko?" mahina niyang sabi habang lumuluhod sa harap ng lapida. "Dinala ko na naman ang paborito mong bulaklak." Isang malamig na hangin ang umuga sa mga sanga sa itaas at ang kaluskos ng mga dahon ay parang malungkot na awit. Tila ba pati ang kalikasan ay nakikibahagi sa kanyang dalamhati. Inilagay ni Richard ang mga rosas sa maliit na florerang salamin tulad ng lagi niyang ginagawa, saka siya dahan-dahang umupo sa basang damo. "Ines, hindi ko na yata kayang ipagpatuloy ito," umamin siya, nanginginig ang boses. 2 taon na akong nagpapanggap na nabubuhay nang wala ka, pero lalo lang sumasakit. Patay ang pakiramdam ng bahay, wala ring saysay ang negosyo, wala nang kahulugan ang lahat kapag wala ka rito. Hindi alam ni Richard na ilang hakbang lang ang layo, nakatago sa likod ng isang matandang puno, pinapanood siya ni Ines na puno ng sakit ang puso. Tuwing linggo, pumupunta siya sa sementeryo, palaging nasa sapat na layo para hindi siya mapansin, palaging sinisigurong isa lang siyang anino. Ang makita si Richard na ganito ang unti-unting pagpanaw ay isang torture na tinanggap niya dahil naniniwala siyang iyon lang ang paraan para maprotektahan siya. Halos hindi na makilala si Ines ngayon. Sa loob ng 2 taon, binago niya ang lahat. Ang buhok niyang dati mahaba at kayumanggi ay maiksi na at pinakulay na blonde. Nagsusuot siya ng salamin kahit hindi naman talaga kailangan. At ibang-iba ang estilo ng pananamit kaysa sa babaeng naaalala ni Richard. Kailangan ng pagbabalat kayo, pero sa tuwing makikita niya ang sarili sa salamin, naaalala niya ang buhay na iniwan niya. "Richard, mahal ko," bulong niya sa sarili, mahigpit na kumakapit sa magaspang na balat ng puno para hindi siya tumakbo palapit. "Kung alam mo lang kung gaano ko kagustong nasa tabi mo." Hindi pa rin alam na naroon siya, nagpatuloy si Richard sa pagsasalita sa libingan. "Naaalala mo ba nung binili natin ang bahay na yon?" Sabi niya nakatitig sa lapida. "Sabi mo magiging atin yon magpakailanman. Sabi mo tatanda tayo ron, uupo sa beranda, pinapanood ang mga apo nating naglalaro sa labas." Nabasag ang boses niya at sa malapit napasapo si Ines sa bibig para pigilan ang paghikbi. Totoo ngang sabay nilang binuo ang mga pangarap, mga anak, mga biyahe at lahat ng maliliit na araw-araw na sandali na nagpapahalaga sa buhay. "Nagpunta ako sa doktor kanina,
Patuloy ni Richard, mas lalong nanghihina ang tunog sa bawat salita. Sabi niya, mataas na raw masyado ang presyo ng dugo ko. Sabi niya, kailangan kong alagaan ang sarili ko. Pero bakit, Ines? Anong saysay ng pagprotekta sa buhay na hindi naramdam na sulit pang mabuhay? Pumikit si Ines habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Binalaan siya ni Jose na hirap si Richard, pero hindi niya inakalang umabot na sa ganito. Ang plano noon pa man ay manatiling hindi nakikita hanggang makakuha siya ng sapat na ebidensya para wasakin ang mga tiwaling taong nag-target sa kanya. Pero ang makita si Richard na nagkakalasog-lasog ay lagpas na sa kaya niyang tiisin. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Dr. Jose ang lumitaw sa screen. Delikado ang sitwasyon. Hinahanap ka ulit nila. May nakakita ng kahina-hinalang galaw. Malapit sa dati mong pinagtatrabahuhan. Manatili kang nakatago. Napasinghap si Ines. Ang mga kriminal na nakatunog sa investigasyon niya ay patuloy pa ring nangangaso. Makapangyarihan sila. Mga politiko, mayayamang negosyante, mga taong kumukontrol ng napakalalaking pera sa pamamagitan ng ilegal na kontrata. Alam nilang may hawak si Ines na ebidensyang pwedeng sumira sa kanila at magtulak sa kanila sa kulungan. Pakiusap, Richard, bulong niya habang pinapanood siyang dahan-dahang tumayo. Kapit lang ng kaunti pa. Pangako, babalik ako sa'yo. Natahimik si Richard sa harap ng puntod ng ilang sandali para bang nag-iipon ng lakas para sa isang bagay na matagal na niyang napagdesisyunan. At nang magsalita siyang muli, nanlamig ang buong katawan ni Ines sa boses niya. Ines, nakapagpasya na ako. Matatag ang boses ni Richard pero nakakapangilabot ang mga sinabi niya. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Ito na ang huli nating pag-uusap dito. Bukas, sasama na ako sa iyo kung nasaan ka man. Nang hihina ang tuhod ni Ines, isinandal niya ang likod sa puno para hindi siya matumba. Hindi na simpleng pagdadalamhati ang kay Richard, paalam na iyon sa buhay. Iniisip na niyang tapusin ang lahat para sundan siya. May matalim at dumadagundong na sakit na kumalat sa dibdib niya hanggang sa parang imposible ng huminga. Huwag! Richard, pakiusap, bulong niya sa gulat at takot kahit hindi siya maririnig nito. Huwag mong gawin to. Yumuko si Richard, hinalikan ang malamig na marmol ng lapida at dahan-dahang naglakad palayo. Sumisigaw ang buong katawan ni Ines na habulin siya, isigaw ang katotohanan, yakapin siya at humingi ng tawad. Isang hakbang na lang gagawin na sana niya, pero nakita niya sila. Dalawang lalaking naka-formal na suite ang papasok sa sementeryo, mabilis ang lakad at halatang may pakay. Nanlamig ang dugo ni Ines. Nakilala niya agad ang isa sa kanila, si Alberto Perez, tapat na tagapagpatupad ng tiwaling politiko na sinisikap niyang pabagsakin. Kapag nakita siya ng mga lalaking iyon, hindi lang siya ang malalagay sa panganib. Maging si Richard ay magiging target din. Mas lalo siyang sumiksik sa likod ng puno, halos hindi na nangahas gumalaw. Pinanood niya habang binabaybay ng mga lalaki ang sementeryo na parang mga mangangaso na naghahanap ng biktima. Dumiretso sila sa lugar kung saan nakatayo si Richard, ilang minuto lang ang nakalipas. Sinuri nila ang lupa, ang mga bulaklak, ang paligid ng libingan. Sigurado ka bang pumupunta siya rito? Tanong ng isa, mahina ang boses. Sabi ng source natin, may babaeng kamukha ni Ines na ilang beses nang nakita rito. Malamig na sagot ng isa. Palaging Miyerkules, palaging malapit sa libingang ito? Parang bumangga ang puso ni Ines sa mga tadyang niya. Alam na nila, hindi na sila humuhula. Naniniwala silang buhay siya at minapanan nila ang rutina niya. Paano niya nagawa yon? Unggol ng unang lalaki. Kung talagang isinadula niya ang pagkamatay niya, mas matalino siya kaysa sa akala natin, sabi ng isa ng walang emosyon. Pero lahat, nadudulas din sa huli. Kapag nadulas siya, handa tayo.
Halos 20 minuto silang nanatili sa sementeryo, sinisiyasat ang bawat daan at anino, sinusuri ang mga sulok, tumitingin sa likod ng mga puno, naghahanap ng kahit anong galaw. Nanigas si Ines, pinipigil ang huminga ng malakas, isang maling tunog lang tapos na ang lahat. Nang tuluyan ng umalis ang mga lalaki, nanatiling nakatago si Ines ng isa pang oras. Nang sigurado na siyang wala na sila, saka lang siya lumabas. Nanginginig ng tudo ang mga paa niya, hindi lang sa takot kundi sa matinding kawalan ng pag-asa. Nasa bingit na si Richard ng pagpapatiwakal at hindi niya siya mapigilan nang hindi inilalagay sa panganib ang kanilang dalawa. Nanginginig, kinuha niya ang telepono at tinawagan si Dr. Jose. Doktor, pumunta sila sa sementeryo. Hinahanap nila ako. Alam nilang buhay pa ako. Ines, nasaan ka ngayon? Agarang tanong niya. Pauwi na ako sa safe apartment. Pero doktor, sobrang sama ng kalagayan ni Richard. Sinabi niyang gusto niyang sumama sa akin. May mabigat na katahimikan sa linya. Pagkatapos, maingat na nagsalita si Jose. Ines, baka kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Anong paraan? Tanong niya, nanginginig na sa takot sa sagot. May kinakausap akong piskal na pinagkakatiwalaan ko, tapat siya. Matutulungan niya tayong ilantad ang mga to nang hindi ka direktang nahuhulog sa kamay nila. Pero kailangan ang opisyal mong pakikipagtulungan at mapoprotektahan si Richard. Kapag naaresto natin ang tamang mga tao, oo, pero delikado, kailangan mong lumabas sa pagtatago. Tumingin si Ines pabalik sa libingang 2 taon niyang palihim na dinadalaw. Inalala niya si Richard na mag-isa sa napakalaki nilang bahay, unti-unting nauupos araw-araw sa lungkot. At naisip niya ang huling desisyong inihahanda nitong gawin. Doktor, gaano katagal niyo kailangan? Tanong niya. 1 linggo, baka 2 linggo. Walang 2 linggo si Richard, mariin niyang sabi. May gagawin siyang hindi na mababawi bago pa yon. Ines! Kailangan ko siyang maabot. Kailangan kong ipaalam na buhay ako nang hindi inilalantad kung nasaan ako. Sobrang delikado niyan, babala ni Jose. Kung maghinalaman sila, mas ligtas pa rin iyon kaysa hayaan si Richard na maniwala na wala na siyang dahilan para mabuhay. Pinutol niya ang tawag, buo na ang pasya. Hindi na siya pwedeng manatiling nakatago habang ang lalaking mahal niya ay unti-unting sinisira ang sarili sa katahimikan. Kailangan niyang patunayan na buhay siya nang hindi ibinubunyag ang kinaroroonan niya o hinihila si Richard sa panganib. Nang gabing iyon, takbong-takbo ang isip niya habang binubuo ang isang mapanganib na plano. Sa susunod na pagbisita ni Richard sa sementeryo, gagawa siya ng isang bagay na yayanig sa mundo nito. Isang bagay na magsasabi ng katotohanan nang hindi siya kailangang magsalita. Isang bagay na magpaparealize kay Richard na hindi ang lahat ay gaya ng inaakala. Ang hindi alam ni Ines, mas marami nang nalaman ang mga lalaking humahabol sa kanya kaysa sa inaakala niya. At ang susunod nilang pagkikita sa sementeryong Jardim de Paz ay mas magiging mapanganib kaysa sa inaasahan ng sinuman. Inihahanda ng tadhana ang isang sapilitang muling pagtatagpo na maaring magligtas sa kanilang pag-ibig o tuluyang gumiba sa kanilang dalawa. Halos hindi nakatulog si Ines. Nakaupo sa munting kusina ng pinagtataguan niya, paulit-ulit niyang binabalik sa isip ang plano. Alam na maaari nitong iligtas si Richard o wasakin ang natitira pa nilang pag-asa. Nakakalat sa mesa ang 12 dosenang dokumento, mga ebidensyang tinipon niya sa loob ng 2 taong takot, katahimikan at sakripisyo. Tinitigan niya ang mga papel hanggang sa hapdin ang mga mata niya. Bakit umabot pa ng ganito katagal? Bulong niya ng mapait. At mas malala pa sa inaakala niya ang katotohanan. Ang nagsimula bilang simpleng investigasyon sa pinalobong kontrata sa mahirap na komunidad,
na tinutulungan niya ay lumaki hanggang maging napakalawak at nakakatakot. Hindi ito tungkol sa isa o dalawang tiwaling opisyal lang. Isa itong pambansang makina ng korupsyon, gumagalaw ng bilyon-bilyong reais at may mga ugat na sumasaklaw lampas sa kaniyang lungsod. Umaabot ang network hanggang Brasilia mismo, sumasaling sa mga ministeryo at matataas na tanggapan, pinoprotektahan ng mga taong may kapangyarihan, pera at walang awa. Sa tuwing iniisip ni Ines na sapat na ang ebidensyang hawak niya, sinasabi niya sa sarili, mas lalo pang dumidilim ang katotohanan. Hindi lang mas malaki kaysa sa akala niya, ang korupsyon parang walang katapusan. Matagal na siyang binalaan ni Dr. Jose tungkol dito sa isang pag-uusap na hanggang ngayon ay umuukit pa rin sa isip niya. Ines, hindi mo nauunawaan ang natuklasan natin, seryoso niyang sabi noon. Hindi lang sila nagnanakaw ng pera ng bayan. Pinapatay nila ang sino mang susubok humarang. Sa nakalipas na ilang taon, 3 mamamahayag, 2 auditor, at maging isang piskal ang biglang nawala na parang bula. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit matagal na nagtago si Ines. Bawat buwan ay may bagong tuklas, bagong krimen, bagong makapangyarihang pangalang konektado sa sindikato at mas marami pang dahilan para matakot para sa sarili niya at para kay Richard. Nabuhay siya sa katahimikan hindi dahil gusto niya, kundi dahil naniwala siyang iyon lang ang paraan para manatiling ligtas si Richard. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon matapos niyang makita si Richard na tuluyang nilamon ng kawalan ng pag-asa. Matapos niyang marinig itong magsalita tungkol sa pagwawakas ng sariling buhay, naunawaan niyang ang patuloy na paghihintay ay baka tuluyan ng sumira sa kanya. Hindi niya kayang hayaan iyon. Binuksan ni Ines ang pitaka niya at kinuha ang isang lumang litrato na matagal niyang itinago na parang lihim. Larawan iyon nilang dalawa sa araw ng kasal nila, 23 taon na ang nakalipas. Tinitigan niya ito na parabang pintuan papunta sa ibang universo. Sa litrato, masaya at maningning siya sa puting bestida. Nakatabi si Richard sa tuksedo, guwapo at puno ng dangal, at pareho silang nakangiti na para bang wala sa mundo ang makapaghihiwalay sa kanila. Naaalala mo ba kung ano ang ipinangako mo sa akin noong araw na yon? Bulong niya sa larawan, nanginginig ang boses habang namamasa ang mga mata niya, at bumalik nang mabilis ang alaala. 25 si Ines noon at 28 si Richard. Maulan ang araw ng kasal nila at sinasabi ng mga tao na masamang hudyat daw iyon. Pero nang tumayo silang magkatabi sa altar sa maliit na simbahan, biglang tumigil ang ulan na parabang ang langit mismo ang nagpasya na bigyan sila ng kapayapaan. Ines da Silva, sabi ni Richard habang marahang hawak ang mga kamay niya, ipinapangako kong mamahalin kita araw-araw ng buhay natin, sa ligaya at lungkot, sa karamdaman at kalusugan, kapag tumatawa ka at kapag umiiyak ka. Tumingin ang pari sa kanila nang may init at nagtanong, hanggang ang kamatayan ang maghiwalay sa inyo. Hindi nagatubili si Richard, tumingin siya diretso sa mga mata niya at sumagot ng buong katiyakan, kahit kamatayan hindi tayo mapaghihiwalay. Mas malakas ang nararamdaman natin kaysa sa anumang bagay. Napaiyak si Ines sa harap mismo ng lahat. Nanginginig ang boses niya pero malinaw ang pangako. Ipinapangako ko rin, sabi niya, mamahalin kita magpakailanman. At kung pilitin man tayo ng buhay na paghiwalayin, lalaban ako ng buong lakas para makabalik sa iyo. Lumapit si Richard na parabang siya lang ang kinakausap nito. At hihintayin kita, bulong niya, kahit gaano pa katagal. Pagbalik sa kasalukuyan, pinahid ni Ines ang luha sa pisngi niya, mahigpit na hawak ang litrato na parabang nagbibigay iyon ng lakas. Babalik na ako, mahal ko, maraan niyang sabi. Ngayon, sa mismong araw na ito. 2:00 ng hapon, dumating siya sa sementeryong Hardim da Paz. Karaniwang dumarating si Richard ng 3:00, kaya balak niyang mauna
Humanap ng ligtas na pwesto at pag-isipan kung paano siya magpapakita nang hindi inilalagay sa panganib ang sinuman. Pero habang papalapit siya sa libingang opisyal na nakapangalan sa kanya, natigilan siya. Nandoon na si Richard at hindi siya nag-iisa. May 3 lalaking kasama niya pabulong na nag-uusap. Parang bumagsak ang sikmura ni Ines. Agad niyang nakilala ang dalawa, sina Alberto Perez at Antonio Ramirez, ang parehong mga lalaking konektado sa sindikato ng korupsyon. Ang pangatlong lalaki ay mas matanda, nakamamahaling damit at may kalmadong kumpiyansang hindi niya kilala. Ang matandang lalaki ang nagsasalita nang tumigil si Ines. Mr. Bautista, mahinahon nitong sabi, naiintindihan namin ang pagdurusa ninyo. Ang mawalan ng asawa ay isa sa pinakamabigat na pasaning kayang dalhin ng isang lalaki. Tinitigan sila ni Richard ng puno ng pagdududa. Sino kayo? Mariin niyang tanong. At bakit ninyo ako kinakausap? Magalang na tumango ang estranghero. Ang pangalan ko ay Dr. Mendoza. Ako ay isang abogado. At may impormasyon ako tungkol sa asawa ninyo na maaaring napakahalaga para sa inyo. Biglang kumabog ang dibdib ni Ines. Paano nila nalaman na maaga si Richard ngayon? At anong impormasyon tungkol sa kanya ang pwede nilang ipagyabang na alam nila? Impormasyon tungkol kay Ines? Ulit ni Richard, nanginginig ang boses. Anong ibig ninyong sabihin? Bumuo si Dr. Mendoza ng manipis, ng ngiting mukhang magiliw sa ibabaw pero malamig sa ilalim. Mr. Bautista, tunay ba kayong naniniwalang patay na ang asawa ninyo? Parang suntok ang mga salita. Namutla ang mukha ni Richard. Anong ibig mong sabihin? Patalim niyang sabi. Nakita ko ang aksidente. Nakita ko kung anong natira sa kotse. Ang nakita ninyo ay kung ano lang ang gusto nilang makita ninyo. Kalmadong sagot ng abogado. Ang asawa ninyo, Mr. Bautista, ay maaaring buhay pa. Napaatras si Richard at napakapit sa lapida para hindi matumba. Imposible yan, pabulong niyang sabi. Nandito si Ines. Inilibing ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Nakatago sa likod ng mga puno, tinakpan ni Ines ang bibig niya para pigilan ang isang sigaw. Nilalaro nila ang kanyang dalamhati, ginagawang sandata ang sakit niya. Binibigyan siya ng pag-asa para lang bitagin. Lumapit si Alberto Perez, matalim at kalkulado ang boses. Mr. Bautista, iniimbestigahan ng asawa ninyo ang mga kahina-hinalang kontrata ng gobyerno. Nakakalap siya ng mahalagang impormasyon. Kung isinadula niya ang pagkamatay niya, maaring nakatago sa kung saan ang ebidensyang yon. Nababaliw kayo, mabilis na sagot ni Richard. Pero kahit mula sa malayo, nakita ni Ines ang pagbabago. Nagsisimula nang pumasok ang duda. Isang munting bitak sa kanyang paniniwala. Hindi kailanman gagawin ni Ines yon sa akin, giit niya, pero hindi na kasing tibay ng dati ang tono. Inilabas ni Dr. Mendoza ang isang sobre mula sa loob ng jacket. Kung ganon, ipaliwanag ninyo ito, mahina nitong sabi. Iniabot niya kay Richard ang ilang litrato. Hindi malinaw na makita ni Ines ang mga larawan mula sa pinagtataguan niya, pero hindi na niya kailangan. Nang tumingin si Richard, biglang nag-iba ang mukha nito na parabang gumalaw ang lupa sa ilalim niya. Saan ninyo nakuha to? Halos hindi niya maibulalas. Footage mula sa mga CCTV, sagot ni Mendoza. Nakita ang asawa ninyo sa iba't ibang lugar sa syudad. Laging may disguise, laging maingat na hindi makilala. Nanlamig ang dugo ni Ines. May ebidensya sila. O kahit sapat lang para takutin si Richard at paniwalain siya. Pero napaka-episyente ng investigasyon namin. Parang nabasag ang buong mundo ni Ines sa isang iglap. Hindi peke ang mga litrato. Totoo ang mga iyon. Sa ilan sa mga palihim niyang paglabas para mangalap pa ng ebidensya, may mga kamerang nakakuha sa kanya nang hindi niya namamalayan. Kumirot ang sikmura ni Ines sa halo-halong pagkakasala at takot. Paano siya naging ganun kapabaya?
Nakatago sa likod ng mga puno, pinanood niya si Richard na nakatitig sa mga larawan na parabang multo ang kaharap. Ang babaeng ito, pabulong niyang sabi tulala, kamukha niya si Ines, pero iba ang buhok at ang mukha. Plastic surgery, Mr. Bautista, kalmadong sagot ng abogado. Napaka-professional pa nga, sa totoo lang. Hindi. Marahas na umiling si Richard, desperadong ipagtanggol ang alaala at paniniwalang kumakapit pa rin sa kanya. Hindi gagawin to ni Ines sa akin. Hindi kailanman. Kung buhay siya, hindi niya hahayaang magdusa ako ng 2 taon. Hindi niya gagawin yon. Lumapit si Antonio Ramirez at parang laso na dinagdag sa sugat ang sinabi niya. Maliban na lang kung may napakalakas siyang dahilan, tulad ng pagtatago ng ebidensyang pwedeng sumira sa mga taong ubod ng delikado. Nanghina ang mga binti ni Richard. Bumagsak siya sa lupa sa tabi ng libingan na parabang dinurog siya ng katotohanan. Nanginig si Ines habang pinapanood siya dahil hindi niya kailanman inakalang ganoon kalalim ang pinsalang magagawa ng pagkawala niya. Anong gusto ninyo sa akin? Tanong ni Richard at walang laman ang boses, parang taong kalahati na lang ang natitira. Gusto naming tulungan mo kaming hanapin siya. Walang emosyon na sagot ni Dr. Mendoza. Kung buhay siya, sa huli, lalapit pa rin siya sa iyo. Kapag nangyari iyon, kailangan naming malaman agad. Dahan-dahang itinaas ni Richard ang ulo, hindi pa rin makapaniwala. At kung tumanggi ako, tanong niya, sumagot si Alberto Perez na may ngiting walang bahid ng kabutihan. Mr. Bautista, napakatagumpay ng kumpanya ninyo. Maraming manggagawa ang umaasa sa negosyo ninyo. Nakakalungkot kung may mangyari sa kumpanya ninyo o sa mga taong nasa ilalim ninyo. Hindi nila itinago ang banta, diretso, malupit. Ramdam ni Ines ang naglalagablab na galit sa dibdib niya. Sinira na ng mga lalaking ito ang buhay niya at ngayon ay tinatakot nila si Richard at ang mga inosenteng empleyadong walang kinalaman sa bangungot na ito. Pag-isipan ninyo ng mabuti, patuloy ni Dr. Mendoza, na para bang nagbibigay lang ng mabuting payo. Kung isinadula ng asawa ninyo ang pagkamatay niya, sa kalaunan kukontakin niya kayo, lalo na ngayong nagsisimula na naming mabunyag ang katotohanan. Kapag lumapit siya, tawagan ninyo ang numerong ito. Naglagay siya ng isang maliit na card sa nanginginig na kamay ni Richard. May 24 na oras kayo para mahimasmasan, Mr. Bautista, sabi ni Mendoza. Pagkatapos niyon, inaasahan namin ang buong kooperasyon ninyo. Naglakad palayo ang tatlo, iniwan si Richard na mag-isa. Nakaupo siya sa tabi ng libingan, wasak, kaharap ang nakakatakot na posibilidad na ang babaeng iniyakan niya ay maaaring hindi talaga tuluyang nawala. Naghintay si Ines hanggang sa malayo na sila sa labasan ng sementeryo bago siya gumalaw. Iisa lang ang laman ng isip niya, kailangan niyang maabot si Richard agad bago siya tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa at may gawin siyang hindi na mababawi. Pero nang lumapit siya sa libingan, muling lumubog ang sikmura niya. Wala na si Richard, ang naiwan lang ay ang card sa lupa malapit sa mga bulaklak. Dinampot iyon ni Ines at binasa ang numero. Nanlamig ang mukha niya. Agad niya itong nakilala mula sa mga file ng investigasyon niya. Ang numerong iyon ay pag-aari ng isa sa pinakamapanganib na tao sa buong sindikato ng korupsyon. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang tumawid na sa delikadong hangganan ang lahat. Hindi na ito tungkol sa pagtatago at paghihintay ng tamang oras para ilantad ang mga kriminal. Ngayon, tungkol na ito sa pagliligtas sa lalaking mahal niya bago siya maging kolateral na pinsala sa giyerang hindi naman niya ginusto. Nanginginig ang kamay, agad niyang tinawagan si Dr. Jose. Doktor, nagbago na ang lahat, mabilis niyang sabi. Alam nilang buhay ako at ngayon pinaghihinalaan na rin ni Richard.
Ines, sobrang delikado niyan, babala ni Jose. Wala na akong pagpipilian, sagot niya. Kung hindi ako pupunta kay Richard ngayon, gagamitin nila siya para maabot ako. At kapag naabot nila ako, papatayin nila kaming dalawa. Pinutol niya ang tawag at tumingin sa libingan sa huling pagkakataon. Sa loob ng 2 taon, ang lugar na iyon ang naging emosyonal niyang kulungan, ang lihim na pagpapahirap. Ngayon, isa na lang itong batong walang laman at kasinungalingan. Patawarin mo do ako, Richard, bulong niya. Pero ngayon matututunan mong buhay ang asawa mo, mas buhay pa kaysa dati. Ang hindi alam ni Ines, sa mismong sandaling iyon, pauwi na si Richard. At hindi siya kalmado, hindi siya nag-iisip ng malinaw. Determinado siyang gumawa ng isang bagay na yayanig sa lahat. At sa loob ng ilang oras, mangyayari rin ang muling pagkikita na matagal nilang hinintay, pero hindi sa kapayapaan, hindi sa kaligtasan, kundi sa pinakamapanganib na paraan na maiisip. Nagmamaneho si Richard pabalik sa mansyon na parang taong nawala sa kontrol sa realidad. Nanginginig ang mga kamay niya sa manibela. Ang isip niya'y buhol-buhol sa takot, kalituhan at hilaw na sakit. Paulit-ulit na umiikot sa utak niya ang mga larawang ipinakita ng mga lalaki. Kamukha talaga ni Ines, ang babaeng nasa litrato. Sobrang laki ng pagkakahawig para baliwalain. Pero paano magiging posible iyon? Hindi ito pwedeng totoo, bulong niya sa sarili habang pumapasok sa tahimik na garahe. Hindi gagawin to ni Ines sa akin. Pero hindi siya tinitigilan ng duda. Paano kung totoo? Paano kung buhay si Ines sa buong panahong ito? Ang pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa pagluluksa. Ang pagkawala niya ay sumira kay Richard, pero ang maloko niya ay sisira sa natitira pang pagkatao niya. Dumiretso siya sa kwarto nila na ni hindi man lang humihinga ng malalim. Binuksan niya ang aparador ni Ines, desperadong humanap ng kahit ano lang na magpapatunay na nagsisinungaling ang mga lalaki. Doon niya napansin, may ilang pirasong damit na wala na sa dating ayos. Mali ang pagkakahanay. Alam niya kung paano niya iniwan ang lahat. Kabisado niya ang aparador na iyon sa loob ng 2 taon ng pagluluksa. May taong pumasok dito, pabulong niyang sabi, at sumabog ang tibok ng puso niya sa tenga. At sa kanya narinig ang hindi mapagkakamalang tunog ng susi na ipinasok sa lock ng pintuan sa harap. Nanigas si Richard, parang bato ang buong katawan. 2 lang ang may susi ng bahay na iyon, siya at si Ines. Narinig ang mahinang yabag ng paa sa pasilyo. Maingat, halos takot. Bumaba si Richard sa hagdan na parabang hindi niya kontrolado ang katawan niya, na tila naipit siya sa pagitan ng panaginip at bangungot. Pagdating niya sa sala, may nakita siyang babaeng nakatayo roon, nakatalikod sa kanya, binabalot ng kumukupas na liwanag ng hapon. Ines! Halos hindi makawala ang salita sa lalamunan niya, pira-piraso at nanginginig. Dahan-dahang humarap ang babae. Iba na ang buhok niya, mas maiksi, kulay blonde imbes na kayumanggi. Parang bahagyang nagbago rin ang mukha niya, hinubog ng panahon at pagbabalat kayo. Pero ang mga mata niya ang hindi mapagkakamalan. Makikilala ni Richard ang mga matang iyon kahit saan, kahit sa lubos na dilim, kahit sa dulo ng mundo. "Hay, mahal ko," mahina at nanginginig na sabi ni Ines. "Ako ito, nandito na ako." Hindi gumalaw si Richard. Ilang mahahabang segundo, nakatayo siyang parang bato na parabang nag-crash ang isip niya. Tapos sabay-sabay na sumabog ang lahat sa loob niya, ginhawa, gulat, galit, sakit. Umagos ang damdamin niya bago pa niya mapigilan. "Paano mo nagawa to sa akin?" Sigaw niya, umiiyak ng sobrang lakas na sumasakit ang dibdib niya. "Paano mo ako nagawang pagdaanan nito? 2 taon, Ines! 2 taon ng pagpapahirap! 2 taon ng impyerno!" Kusang lumapit si Ines, handang abutin siya. Pero umatras si Richard na parabang multo ang kaharap niya. "Richard, pakiusap," nagmamakaawa siyang sabi.
Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag, napait na tawa niya. Ipaliwanag kung paano mo hinayaang lumuhod ako sa puntod mo linggo-linggo. Ipaliwanag kung paano mo pinanood akong gumuho, malubog sa depression at wala kang ginawa. Ginawa ko yon para protektahan ka, sigaw ni Ines, tuluyan ng di napigil ang sarili. Ginawa ko yon dahil sinusubukan kong iligtas ang buhay mo. Ililigtas ang buhay ko? Balik ni Richard. Niligtas mo ba to sa pamamagitan ng pagsira nito? Huminga ng malalim si Ines, pilit pinatatatag ang nanginginig niyang mga kamay. Richard, maupo ka muna, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Ang kailangan kong sabihin ay magpapaliwanag ng lahat. Ayokong umupo, sigaw niya. Gusto kong maintindihan kung paano nagawang magsinungaling sa akin ng ganito ng babaeng minahal ko, higit pa sa sarili kong buhay. Bawat salita ay parang talim, napapikit si Ines sa sakit pero hindi siya umatras. Richard, hindi ko kailanman tinigil ang pagmamahal sa iyo. Kahit isang segundo, lahat ng ginawa ko dahil mahal kita. Anong klasing pag-ibig ang nakatayo sa kasinungalingan? Pakagat niyang sabi. Anong klasing pag-ibig ang patong-patong ang pagtataksil? Maingat na lumapit si Ines, dahan-dahan, parang lumalapit sa isang nilalang na sobrang nasaktan para muling magtiwala. Naaalala mo ba ang honeymoon natin sa Gramado? Mahina niyang tanong. Yung maliit na hotel na inulan tayo at naipit tayo sa loob ng ilang araw. Tumigil si Richard sa pagsigaw, naguluhan sa biglang pagbabago ng usapan. Anong kinalaman niyan dito? Bakit mo yan binabanggit? Sagutin mo ako. Naaalala mo ba? Oo, sagot niya, mas mababa na ang boses. Siyempre naalala ko. At hinila silang dalawa ng alaala pabalik, parang mainit na alon. Nasa maliit silang kwarto ng hotel, nakaupo sa kama habang malakas ang ulan sa bintana. Malayo ang mundo sa labas. Nakahiga si Ines sa dibdib ni Richard, pinakikinggan ang tibok ng puso niya na parang iyon ang pinakaligtas na tunog sa mundo. Richard, pabulong ni Ines noon, may ipapangako ka ba sa akin? Kahit ano, sagot ni Richard habang hinahalikan ang noo niya. Kung darating ang araw na kailangan kong gumawa ng napakahirap na desisyon para protektahan ka, magtitiwala ka ba sa akin? Napatawa si Richard ng mahina, inakalang kakaiba ang tanong. Ines, pagtitiwalaan kita ng buhay ko, palagi, sabi niya. Kahit magmukhang iniwan mo ako, alam kong hindi mo talaga magagawa yon. At kahit gawin mo man, maghihintay ako. Kahit gaano pa katagal bago ka makabalik. Naglahong muli ang alaala at tumiiyak na naman si Ines sa kasalukuyan. Hindi kita iniwan, Richard, sabi niya sa pagitan ng luha. Hindi kailanman kita iniwan sa puso ko. Lumayo lang ako dahil kailangan kong bumalik sa iyo ng buhay. Bumalik mula saan? Mariing tanong ni Richard. Anong tinatakbuhan mo? Binuksan ni Ines ang bag niya at inilabas ang isang makapal na folder na puno ng mga papel. Mula rito, sabi niya habang inilalapag yun sa harap niya, mula sa natuklasan kong naglagay sa panganib sa buhay nating dalawa, kumuha si Richard ng ilang pahina, nanginginig ang mga daliri niya, mga kontrata, resibo, mga print-out ng email, mga opisyal na dokumentong puno ng numero at pangalan. Ano to? Tanong niya, nalulunod sa bigat. Anong tinitingnan ko? Korupsyon, Richard, sagot ni Ines. Isang napakalaking sistema na nagnanakaw ng bilyon-bilyong reais at aksidente ko itong natuklasan. Kailan? Tanong niya hindi makapaniwala. 3 taon na ang nakalipas. Habang nagtatrabaho ako sa social project, napansin ko ang kakaibang mga pattern, mga kontrata sa pagkain sa eskwelahan, pagbili ng gamot, materyales sa pagtatayo, lahat sobra ang presyo, lahat konektado sa iisang grupo at kumpanya. Dahan-dahang napaupo si Richard sa sofa, parang biglang naubos ang lakas ng katawan niya. At mag-isa kang nag-imbestiga? Tanong niya, halos nanginginig sa gulat. Sa una, oo.
amin ni Ines, hanggang sa nalaman kong 3 taong sumubok maglantad ng sindikatong ito ang biglang nawala. Nawala ulit ni Richard, hindi pa rin maunawaan. Patay, diretso niyang sabi. Pinatay sila para maprotektahan ang nangyayari. Parang sinuntok si Richard sa sikmura, kumuyom ang mukha niya sa pangingilabot. Ines! Pabulong niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi tayo sabay lumapit sa pulis? Umupo si Ines sa tabi niya pero nag-iwan ng distansya, tila alam niyang hindi pa niya karapatang maging malapit. Dahil nalaman kong may mga pulis ding kasabwat, sabi niya, at dahil nagsimula na ang mga banta. Mga banta? Biglang tanong ni Richard, anong klaseng banta? Mga anonymous na tawag sa gitna ng gabi, mga kotse na sumusunod sa akin saan man ako magpunta. At pagkatapos, pinadalhan nila ako ng mga litrato ng bahay natin diretsyong sa phone ko. Nakatitig si Richard sa kanya, nanlalaki ang mata habang iniisip kung ano ang tiniis niya ng mag-isa. At kaya mo isinadula ang pagkamatay mo? Tanong niyang nanginginig ulit ang boses. Oo, tinulungan ako ni Dr. Jose, sabi niya. Nanganganib din siya. Yung ospital na pinagtatrabahuhan niya konektado sa sindikato at nang subukan niyang i-report ang irregularidad, binantaan din siya. Biglang tumayo si Richard, nagpapabalik-balik na parang hayop na naipit sa hawla. Alam ni Jose ang totoo? Alam niyang buhay ka sa buong panahong to? Alam niya, sagot ni Ines. Siya ang nag-ayos ng lahat. Ang kotse, ang staged na aksidente, ang mga dokumentong itinanim. Lahat para makapagtago ako ng sapat na panahon at makalap ang totoong ebidensya para pabagsakin ang lahat ng sangkot. Humarap si Richard sa kanya, halong hindi makapaniwala at galit. 2 taon, Ines? Kailangan mo ng 2 taon para diyan? Sa tuwing akala ko dulo na, mas lumalalim pa, desperado niyang paliwanag. Mga kongresista, senador, negosyante sa buong bansa, parang walang katapusan. At ako? Sigaw ni Richard. Wala ba akong halaga? Wala bang saysay ang paghihirap ko? Tumayo rin si Ines, hilaw at sugatan ng boses. Mas mahalaga ka kaysa sa kahit ano, iyak niya. Kaya ko ginawa ang pinakamasamang desisyon sa buong buhay ko. Gumawa ako ng kakilakilabot na bagay dahil naniwala akong iyon lang ang paraan para manatili kang humihinga. Lalong lumakas ang alingawngaw ng mga yabag sa pasilyo, mas mabigat, mas nakakatakot. Bumaba si Richard sa hagdan na parang nasa ulirat. Hindi sigurado kung gising siya o nalulunod sa isang bangungot. At doon niya siya nakita, isang figura na nakatayo sa sala, nakatalikod, bahagyang sinisinaga ng kumukupas na gintong liwanag ng hapon. Ines, nabiyak ang boses niya, halos hindi marinig. Humarap ang babae, iba na ang buhok niya ngayon, maiksi at kulay blonde. Nagbago rin ang mukha niya, pero ang mga mata niya, makikilala ni Richard ang mga matang iyon kahit sa dagat ng milyon-milyong tao. Hi, mahal ko, sabi niya, puno ng emosyon ng boses. Ako ito. Hindi gumalaw si Richard. Saglit na tila tumigil ang oras. Pagkatapos, sabay-sabay na sumabog ang lahat sa loob niya. Paano mo nagawa? Iyak niya, malayang tumutulo ang luha. Paano mo ito nagawa sa akin? 2 taon, Ines. 2 taon ng matinding sakit. Maingat na lumapit si Ines, pero umatras si Richard na para bang estranghero siya. Richard, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Napait niyang tawa. Ipaliwanag kung paano kang nanood habang nagluluksa ako sa puntod mo? Paano mo hinayaang mamatay ako sa loob unti-unti? Pinanood kita, sabi niya, bawat linggo. Nandun ako, nakatago sa likod ng mga puno, nakita kitang umiyak. Umiyak ako kasama mo, namatay ako kasama mo. Natigilan siya, gulat na gulat. Ikaw, nakita mo ako sa sementeryo? Bawat Miyerkules, nanginginig na sagot niya. Wala akong pinalampas kahit isang dalaw. Nag-iba ang mukha ni Richard, ang sakit naging di makapaniwala tapos unti-unting naging pagkaunawa. Nandun ka, sa buong panahong ito, gusto kong tumakbo palapit sa'yo. Bulong niya, maraming beses pero hindi puwede.
Bakit hindi? Nagmamanman sila at ngayong araw nalaman kong alam na nilang buhay ako. Namutla si Richard. Yung mga lalaki sa sementeryo, nakita mo sila? Ipinakita nila sa akin ang litrato mo. Sinabi nilang buhay ka at binantaan ka nila para maabot ako. Nagbanta sila sa akin? Gulat na tanong ni Richard. Sinabi nilang kapag hindi kita tinulungan nilang hanapin, sasaktan nila ang kumpanya ko, ang mga empleyado ko. Nabasag ang boses ni Ines. Richard, yan mismo ang sinubukan kong pigilan. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Richard. Tiningnan niya ang screen. Biglang nanigas ang katawan niya. Sila to, yung numerong ibinigay nila. Huwag mong sagutin! Pakiusap ni Ines. Tumingin si Richard mula sa kanya papunta sa phone. At kung tuparin nila ang banta, Richard, pinapatay ng mga taong yan ang sino mang humahadlang sa kanila. Huminto ang ringtone, katahimikan, tapos tumunog ulit. Alam nilang nandito ako, bulong ni Ines, sumulyap sa mga bintana. Binabantayan nila tayo. Kung ganon, bakit ka pumunta? Bakit mo isinugal ang lahat? Tiningnan siya ni Ines ng diretsyo. Dahil sinabi mong sasama ka sa akin, dahil hindi ko kayang mawala ka. At ngayon tumatawag na sila sa ikatlong pagkakataon, sabi ni Richard, halos pabulong. Dahil nag-atubili siya, mas gugustuhin kong mamatay dito kasama mo kaysa bumalik sa pagtatago habang iniisip mong wala na ako. Bumagsak ang mga salita sa pagitan nila na parang kulog. 2 taong katahimikan, sakit at pag-ibig nagsiksikan sa isang malupit na katotohanan. Huminto ang telepono at hindi na tumunog muli. Sa halip, narinig nila ang hindi mapagkakamalang ingay ng mga makina sa labas. Tumakbo si Ines papunta sa bintana at sumilip sa pagitan ng kurtina. Nandito na sila, bulong niya. 3 itim na kotse. May mga lalaking bumababa. Kumakabog ang puso ni Richard. Humarap siya kay Ines. Ngayon ay ganap ng nauunawaan. Lahat ng ginawa niya ay para protektahan siya. At ngayon, baka hindi pa rin iyon sapat. Ines, sabi niya, hinawakan ang kamay niya sa unang pagkakataon matapos ang 2 taon. Anuman ang mangyari sa susunod, mahal kita. Hindi ako tumigil kailanman. Mahal din kita, sagot niya, mahigpit ang kapit. At ngayon, sabay tayong lalaban. Palapit ng palapit ang mga yabag sa labas. Bawat langit-ngit ng beranda ay parang pagbibilang pababa. Tapos may kumatok, malakas, nagbabanta. Mr. Bautista, tinig ni Dr. Mendoza mula sa mabigat na pinto. Alam naming nasa loob ang asawa mo. Huwag na nating pahirapan pa ito. Mas hinigpitan ni Ines ang hawak sa kamay ni Richard. May daan sa likod. Makakatakas ka pa. Hindi ako tatakbo, sagot ni Richard. Hindi nang wala ka. Hinding-hindi na. Para sa akin sila pumunta, Richard. Hindi mo kailangang madamay. Damday na ako. Asawa mo ako. Isa pang malakas na katok. 30 segundo, Mr. Bautista, babala ni Mendoza. Pagkatapos niyon, papasok na kami. Humarap si Richard kay Ines. Magtiwala ka. Sa pagkakataong ito, ako ang magpoprotekta. Bago pa niya mapigilan, lumapit siya sa pinto at binuksan iyon. Sa labas, 6 na lalaki ang nakatayo. Si Mendoza, si Alberto Perez, si Antonio Ramirez, at 3 pang hindi kilala ni Ines. Mr. Bautista, sabi ni Mendoza na may nagyayalong ngiti, salamat sa pagiging kooperatibo. Pasok kayo, kalmadong sagot ni Richard tumabi. Ayusin natin ito, na parang mga sibilisadong tao. Nanlaki ang mata ni Ines sa hindi makapaniwala. Richard, anong ginagawa mo? Eksakto kung ano ang gusto nila, mahina niyang sabi. Binibili natin ang oras. Pumasok ang mga lalaki, kumalat sa sala na parang mga mandaragit. Umupo si Mendoza ng kampante sa silya ni Richard. Sinusuri ang bahay na parabang kanya na. Mrs. Bautista, sabi niya habang nakatitig kay Ines. O dapat bang Mrs. Silva,
dahil legal namatay ka 2 taon na ang nakalipas. Hinarap ni Ines ang malamig na titig ni Dr. Mendoza at nagsalita ng may buong lakas na kaya niyang ipunin. Sige, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Dumilim ang mukha ng abogado. Gusto namin ng mga dokumento, lahat ng tinipon mo sa tinatawag mong investigasyon. Nagkunwari si Ines na naguguluhan. Anong mga dokumento? Lumapit si Alberto Perez, puno ng banta ang bawat galaw. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Kinunan mo ng litrato ang mga kontrata, nag-record ka ng mga tawag, nag-download ka ng mga file, alam namin ang lahat. At kung ginawa ko nga, balik ni Ines, matatag ang boses kahit kumakabog ang dibdib niya. Dahan-dahang tumayo si Dr. Mendoza mula sa silya ni Richard. Wala na ang kunwaring pagiging maginoo sa tono niya. Kung ganon, ibibigay mo lahat, kahit isang file ay hindi pwedeng maiwan. At pagkatapos, mawawala ka. Totoo na this time, walang balik, walang libing, wala. Para kang hindi na umiral. Mabigat ang katahimikan na sumunod, puno ng malinaw na banta. Pero bago pa may makapagsalita ulit, humakbang si Richard sa pagitan ni Ines at ng mga lalaki. Nakakuyom ang panga, hindi matinag ang tindig. Makinig kayong mabuti, kalmado, pero matalim ang boses niya. Hindi ibibigay ng asawa ko ang kahit ano sa inyo. Sumikip ang mga mata ni Dr. Mendoza. At ano naman ang balak mong gawin para pigilan kami? Ito, sagot ni Richard. Hinugot ang telepono sa bulsa at itinapat ang screen sa kanila. May aktibong tawag, naka-live na. Live kayo nitong huling 5 minuto, sabi ni Richard. Lahat ng sinabi ninyo, bawat banta, na-record at naipadala diretso sa isang law office sa Brasilia. Nabiyak ang kumpiyansa sa mukha ni Dr. Mendoza. Patayin mo yun, ngayon. Hindi ko kaya, sagot ni Richard. Nasa secure auto broadcast system yan. Nakakontak na ang abogado sa kabilang linya sa Federal Police. Tumingin si Ines kay Richard na may halo ng pagkamangha at hindi makapaniwala. Kailan niya ito inayos? Paano niya naiplano nang hindi niya napapansin? Si Alberto Perez, ang unang kumilos, hinugot ang baril mula sa loob ng jacket, pero hinila ni Antonio Ramirez ang braso niya. Huwag kang tanga, bulong ni Ramirez. Huminga ng malalim si Dr. Mendoza, pilit ibinabalik ang kontrol sa sarili. Mr. Bautista, wala kang ideya kung sino ang binabangga mo. Alam na alam ko kung sino kayo, sagot ni Richard nang hindi kumukurap. Mga taong nagnanakaw sa ospital ng mga bata, sa mga pampublikong paaralan, sa mahihirap, mga taong ginagawang negosyo ang paghihirap ng iba. Tumigas ang tono ni Mendoza. Paano mo nalaman yan? Lumapit si Ines sa tabi ng asawa niya. Dahil sinabi ko sa kanya ang lahat. Isang mahabang katahimikan. Kung ganon pareho kayong sobra ng marami ang alam, sabi ni Dr. Mendoza, parang pinal na hatol. Tumunog ulit ang telepono ni Richard. Sinagot niya at nilagay sa speaker. Richard Bautista, umalingaw-ngaw ang boses ng isang babae sa tensyonadong sala. Ako si Agent Angelina Mendez, Federal Police. Nakuha namin ang live feed. Papunta na ang mga team. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin ang mga kasama ni Mendoza. Hindi nila ito inaasahan. Gaano katagal bago kayo makarating? Tanong ni Richard. 3 minuto. Biglang sumabog si Alberto Perez. Sapat na ang 3 minuto para ayusin to. Alberto, huwag! Sigaw ni Dr. Mendoza. Pero wala na sa sarili si Alberto. Nagiba ang mukha niya sa galit habang itinutok ang baril kay Ines. Saan ang mga dokumento? Hindi na tinag si Ines. Tinaas niya ang baba at sinikap tumitig ng matalim. Kahit alam ko, hinding-hindi ko sasabihin sa'yo. Talaga ba? Pang-iinsultong sabi ni Alberto. Paano kung barilin ko yung asawa mo sa halip? Ibinaling niya ang baril kay Richard. Nanigas si Ines. Halos pabulong na lang ang boses niya. Huwag pakiusap. Kung ganon sabihin mo. Mariing utos ni Alberto. Tumingin siya kay Richard.
Bahagya itong umiling. Huwag, huminga ng dahan-dahan si Ines. Ang mga dokumento nasa... Biglang lumusot sa hangin ang malayong alulong ng mga sirena. Kumikislap ang asul at pula sa mga bintana. Maaga sila, bulong ni Mendoza. Nataranta si Alberto. Hindi tayo makakalabas. Kalma, sigaw ni Dr. Mendoza. Makakapagnegosasyon pa tayo. Napait na tawa ni Richard. Makikipagnegosasyon kanino? Kakaamin ninyo lang ng mabibigat na krimen sa recorded line. Wala nang pag-uusapan. Bumaling ang takbo ng sandali. Ramdam pati ni Mendoza. Wala na siyang kontrol. Mabilis na gumuho ang sitwasyon. Hinugot ni Mendoza ang isang revolver mula sa Amerikana. Kung babagsak kami, hindi kayo maiiwan. Humakbang si Ines sa harap ni Richard. Kung ganon, ako na lang ang barilin mo. Ideya ko to. Investigasyon ko to. Ines, huwag! Sigaw ni Richard, hinila siyang pabalik. Kung may mamamatay, ako yon. Ay, ang sweet! Sarkastikong sabi ni Mendoza. Nag-aagawan kung sino ang unang mamamatay. Sa labas, papalapit ng papalapit ang sirena. Kumalampag ang gulong. May nagpreno ng bigla. May mga pintong bumukas sarado. May mga boses na naguutos. Federal Police, napapalibutan ng bahay. Lumabas kayo na nakataas ang mga kamay. Nanigas ang lahat sa loob. Lumingali nga si Mendoza. Paikot ang mata sa mga bintana, sa pinto, sa pasilyo. Wala na siyang galaw. Nagsara na ang patibong. Ngayon kailangan niyang pumili, sumuko o lumaban hanggang dulo. Walang takasan sa likod. Alam yon ni Ines, alam din ni Richard. Napapalibutan na ng Federal Police ang buong mansyon. Mrs. Bautista, sabi ni Dr. Mendoza, bahagyang ibinaba ang baril, nanginginig ang boses sa tensyon. Huling pagkakataon, ibigay mo ang mga dokumento at mabubuhay kayong dalawa. Lumingon si Ines kay Richard, nagtama ang mga mata nila. At sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat, ang buong buhay nila, ang halakhak, ang mga pangako, ang mga pangarap na binuo at nawala, at ang mga pangarap na hindi pa nila nabubuhay. Pagkatapos ay humarap siya kay Mendoza, kalmado at hindi matinag. May isang bagay na hindi mo kailanman naintindihan, mahina niyang sabi. Sumikip ang mata ni Mendoza. Ano yon? Hindi kailanman nasa akin ang mga dokumento. Nababalot ng makapal na katahimikan ng sala kahit ang tiktak ng orasan ay parang tumigil. Anong sinasabi mo? Tanong ni Mendoza. Nawawala ang talim sa boses. Ngumiti si Richard, unang totoong ngiti niya sa loob ng 2 taon. Nasa Federal Police na ang mga yon, mahigit 1 linggo na. Namumutla ang mukha ni Mendoza. Imposible yan! Ibinigay ni Dr. Jose sa mga autoridad, patuloy ni Richard. Noong sandaling nalaman niyang alam ninyong buhay si Ines, wala kayong napala sa pagpunta rito. Umingit ang mukha ni Alberto Perez sa galit. Kung ganon, bakit hindi nila tayo inaresto noon pa? Dahil kailangan nila ang pag-amin ninyo, sagot ni Ines. Kailangan nilang hayaan kayong maglakad papasok sa patibong at ginawa ninyo. Nabitawan ni Antonio Ramirez ang baril at kumalabog iyon sa sahig. Sinetap tayo, pabulong niya. Diretso tayong pumasok sa bitag. Eksakto! Matatag na tinig mula sa may pinto. Si Agent Angelina Mendez iyon nasa loob na ng bahay kasama ang mahigit 100 armadong federal agents. At perpekto ang bitag. Muling itinaas ni Dr. Mendoza ang baril, tinutok kina Ines at Richard. Kung totoo yan, isasama ko kayong dalawa. Hindi, pantay na sabi ni Agent Angelina, dahil walang bala ang baril mo. Kumurap si Mendoza, naguluhan, tiningnan niya ang baril, pinindot niya ang gatilyo, click, wala. Nabulol siya. Alam naming iisa lang ang revolver mong dala palagi, paliwanag ni Angelina. Sinabi ni Dr. Jose, pinalitan namin ng blanks ang mga bala habang natutulog ka kagabi. Lahat ay nakaplano na, metikuloso hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang mga baril, ang timing, ang patibong,
Lahat kayo, dapa, mga kamay sa ulo, sigaw ng mga ahente, mabilis at eksakto ang galaw. Sa loob lang ng ilang sandali, nakaposas na sina Mendoza, Perez, Ramirez at ang iba pa nilang kasama at inilalakad na papunta sa mga naghihintay na sasakyan. Tapos na ang bangungot at sa gitna ng lahat mahigpit na nagyakap sina Ines at Richard, parang hindi pa rin makapaniwala. Nanginginig ang katawan ni Ines sa ginhawa. Paano mo nalaman nagagana? Pabulong niyang tanong. Hindi ko alam. Tapat na sagot ni Richard. Alam ko lang na hindi ko kayang mawala ka ulit. Lumapit si Agent Angelina na may banayad ng ngiti. Mr. at Mrs. Bautista, napakatapang ninyo. Dahil sa inyo, nabuwag namin ang pinakamalakas na sindikato ng korupsyon sa bansa. Si Ines, nanginginig pa rin, tinanong ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ligtas na ba talaga kami ngayon? Ganap na, kumpirma ni Angelina. Sa mga pagamin at sa mga file na nakuha namin, ilang dekada silang mabubulok sa kulungan. Muling tumingin si Richard kay Ines at sa pagkakataong ito, pinayagan niyang maniwala na tapos na nga. Ibig sabihin, ngumiti si Ines sa pagitan ng luha. Ibig sabihin, pwede na akong maging si Ines ulit. Opisyal. Ibig sabihin, pwede na akong umuwi. Sa'yo. Nagyakap sila at sa yakap na iyon nabuhay ang 2 taon ng pagluluksa, katahimikan, takot at ang marupok na simula ng paghihilom. Pero nang maghiwalay sila, may nakita si Ines sa mukha ni Richard na hindi niya inaasahan. Ano yon? Mahina niyang tanong. Nag-atubili siya. Ines, binago tayo ng nakaraang 2 taon. Paano natin bubuuin ulit ang nawala sa atin? Tumama ng malalim ang mga salita dahil kahit tapos na ang digmaan, ang pinakamahirap na laban ay nagsisimula pa lang. Tahimik ang mansyon ng mga Bautista, mabigat sa emosyon. Sa guest room natulog si Ines, iginagalang ang pangangailangan ni Richard ng espasyo. Hindi siya nakatulog. Umupo lang siya sa sala, pinapanood ang pagsikat ng araw, pilit pinagdudugtong sa isip ang babaeng minahal niya at ang babaeng nawala sa buhay niya. Nasa bungad si Ines ngayon, suot ang isa sa mga lumang damit niya, iyong mga isinusuot niya bago nagbago ang lahat. Mukha pa rin siyang si Ines, pero mukha rin siyang taong hindi niya lubusang kilala. Richard, mahina niyang tawag, pwede ba akong pumasok? Hindi siya tiningnan ni Richard. Bahay mo to, malamig niyang sagot. Dahan-dahan siyang pumasok, maingat ang bawat hakbang. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Tanong niya. Tungkol sa pagiging pambansang bayani mo na dapat akong magpasalamat sa lahat ng ginawa mo. Hindi, marahang sabi ni Ines, umupo sa tapat niya. Tungkol sa nararamdaman mo. Sa wakas, tumingin si Richard. Pagod ang mga mata niya, guwang, puno ng hindi alam. Ang nararamdaman ko, ulit niya. Pakiramdam ko, wasak ako, nalilito, galit, nagpapasalamat at lubusang nawawala, sabay-sabay. Tinitigan niya si Ines na may sakit na nakaukit sa buong mukha niya. Naiintindihan mo ba kung anong ginawa nito sa akin? Malaman na buhay ang asawa ko sa buong panahong ito. Habang umiiyak ako sa puntod niya, bawat luhang iniyak ko, pinanood mo. Nakatago ka sa likod ng puno at pinanood mo ako. Yumuko si Ines puno ng hiya. Wala siyang masasabing makakapagbawi ng pinsala dahil ngayon matapos maihatid ang hustisya at mawala ang mga kontrabida, ang natitirang haharapin ay ang katotohanan sa pagitan nilang dalawa. Nabasag ang boses ni Ines sa emosyon pero matatag ang mga salita niya. Yon ang pinakamahirap na bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Mas mahirap kaysa sa pagtatago. Mas mahirap kaysa hayaan kang maniwalang nawala mo ang tanging taong nagpapahalaga sa buhay. Ginawa ko yon para sa'yo, para protektahan ka. Biglang tumayo si Richard, kumukulo ang inis sa loob niya. Tigilan mo na ang pagtatago sa likod ng palusot na yan. Pinili mo to, Ines. Pinili mong magtiwala sa mga estranghero kaysa sa lalaking kabahagi mo ng buhay. Hindi totoo yan, bulong niya, pero kahit sa sarili niya, mahina ang tunog. Totoo.
Pinagkatiwalaan mo si Jose, ang Federal Police, buong lihim na operasyon, pero hindi ako, hindi ang asawa mo. Parang bato-bato ang bawat salita na tumatama kay Ines. Bumuka ang bibig niya para sumagot, pero walang lumabas. Tama ka, amin niya, ibinababa ang tingin. Natakot ako. Sa ano? Mariing tanong ni Richard. Sa akin, natakot kang magre-react ako ng ganito, galit, nasaktan, natitingnan kita na parang hindi na kita kilala? Tumigil siya sa paglalakad pabalik-balik at tinitigan siya. Ines, isinadula mo ang sarili mong kamatayan, 2 taon. Paano mo inakalang magre-react ako nang malaman kong buhay ka? Bago pa siya makasagot, tumunog ang doorbell. Sumulyap si Richard sa bintana at nanigas. Si Carlos yan, tumayo si Ines. Magtatago ba ako? Siguro mas mabuti kung manatili ka muna rito, sabi ni Richard habang papunta na sa pinto. Umiyak siya kasing tindi ko sa libing mo. Hindi ko alam kung anong gagawin nito sa kanya. Binuksan niya ang pinto. Mabilis na pumasok si Carlos. Nagsasalita na agad. Richard, nakita ko sa balita, inaresto ng Federal Police ang isang grupo sa distrito natin at naisip ko, bigla siyang napahinto. Napunta ang tingin niya kay Ines, nanigas siya sa kinatatayuan. Ines, paus niyang bulong na para bang hindi maunawaan ng utak niya ang nakikita ng mata niya. Hi Carlos, marahan niyang sabi, halos may paghingi ng tawad. Tumingin si Carlos mula kay Ines, papunta kay Richard at pabalik, hirap magsalita. Unti-unting nagbago ang gulat niya sa hindi makapaniwala, saka sa pagkalito at sa huli sa tahimik na galit. Anong klaseng kabaliwan to? Umupo ka, sabi ni Richard. Gusto mong marinig to. Sa loob ng susunod na 15 minuto, ipinaliwanag ni Richard ang lahat, ang lihim na investigasyon, ang isinadulang pagkamatay, ang mga banta, ang pagbagsak ng sindikato. Tahimik na nakaupo si Carlos, tulala, sinisip-sip ang bawat detalye. Nang matapos si Richard, tumayo si Carlos at lumapit kay Ines. Saglit inakala ni Ines na yayakapin siya nito. Pero sa halip, umiling si Carlos at mahina niyang sinabi, Ines, alam mo ba kung anong ginawa mo sa pamilyang to? Carlos, ako, hindi. Malamig ang boses niya. Hayaan mo akong tapusin. Humarap siya kay Richard. Wasak ang kapatid ko. Tumigil siyang kumain. Tumigil siyang pumasok. Halos ibenta na niya ang kumpanya. Nanlaki ang mata ni Ines. Ibebenta mo na ang Bautista Constructions. Sumagot si Richard, mapait ang boses. Anong gagawin ko sa kumpanyang dati nating pinapatakbo ng magkasama? Wala ka na. Wala nang sense ang lahat. Hindi tumigil si Carlos. 2 taon ko siyang pinakiusapan na magpatingin, magpagamot. Pumayat siya ng 15 kilo. Hindi na yon simpleng lungkot, Ines. Pagbagsak na yon. Nagsimulang umiyak si Ines. Carlos, pasensya na, sobra. Pasensya, singal niya. At ang mga empleyado, 120 tao ang halos mawalan ng trabaho dahil hindi na makatayo sa kama ang boss nila. Ang mga empleyado, pabulong ni Ines, wasak. Oo, dagdag ni Richard. Si Donna Carmen, si Mr. Antonio, si Manuel, lahat sila. Halos sila ang nagbayad sa plano mo. Pakiusap, tumayo si Ines, nanginginig ang boses. Alam kong may nasaktan ako. Alam kong nagdulot ako ng sakit. Akala ko tama ang ginagawa ko, pero sinira mo siya, putol ni Carlos. Matalim, hindi na siya ang dating tao. Binaligtad mo ang buhay natin. Carlos, tama na, sabi ni Richard pumagitna. Naiintindihan na niya. Naiintindihan? Gulat na tanong ni Carlos. Richard, dinidefend mo ba talaga siya ngayon? Maaring nailigtas niya ang bansa, pero winasak niya tayo habang ginagawa yon. Tahimik na humahagulgol si Ines, nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam na umabot sa ganon. Alam mo, sumabog si Carlos, nakita mo siya sa sementeryo, pinanood mong gumuho siya. Akala ko gagaling siya, iyak ni Ines. Akala ko, baka sa paglipas ng panahon,
Makaka-move on, sabi ni Carlos. Akala mo basta na lang niya malalampasan ang 23 taon ng pagmamahal? Humakbang si Richard sa pagitan nila, matatag pero kontrolado ang boses. Tama na, Carlos. Naiintindihan niya. Humarap si Carlos sa kanya na hindi makapaniwala. Naiintindihan, nagsinungaling siya sa iyo sa loob ng 2 taon at nagpasya na akong patawarin siya. Bumagsak ang katahimikan sa buong sala. Nakatitig si Carlos sa kapatid niya, nanlalaki ang mata. Pinatawad mo siya? Ganun-ganun lang, parang isang gabi lang? Umiling si Richard. Hindi isang gabi. Hindi to parang pindot lang ng switch. Sumikip ang mata ni Carlos, pero parang ganun ang dating. Hindi agad sumagot si Richard. Tumingin siya kay Ines. Umiiyak pa rin, pasa ng bigat ng lahat ng ginawa niya. Pagkatapos, binalingan niya si Carlos. Hindi ko sinasabing ayos na ang lahat, mahina niyang sabi. Sinasabi ko lang, handa akong ayusin. Dahil kahit matapos ang lahat, mahal ko pa rin siya. Huminga ng malalim si Carlos, tumingin sa kanilang dalawa. At nang walang ibang salita, tumalikod siya at naglakad palabas. Kahapon, handa ka nang tapusin ang buhay mo, mariing sabi ni Carlos. Tapos ngayon, bigla siyang nagpakita na parang milagro at biglang okay na ang lahat. Hindi, mahina at halos pabulong na sagot ni Ines. Walang kahit ano ang okay. Humarap si Carlos sa kanya. Ayos, kahit papaano tapat ka diyan. Tinitigan ni Ines si Carlos. At unti-unting tumatag ang boses niya. Pwede ba akong magsabi ng isang bagay? Isang bagay na hindi ko pa nasasabi kaninuman kahit kay Richard? Nanigas ang 2 lalaki sa gulat. Nang mawala ako, nagsimula siya, nanginginig ang boses. Nang isinadula ko ang pagkamatay ko, buntis ako. Biglang natahimik ang buong sala. Namumutla si Richard na parang multo. Ano? Anong sinabi mo? 2 buwan na akong buntis noon, sabi ni Ines. Nalaman ko lang 1 linggo bago yung peking aksidente. Parang bumigay ang sahig sa ilalim ni Richard. Napaatras siya ng walang malay. Bibuntis ka? Oo. Pero nawala ang baby, nauutal niyang sabi habang nababasag ang boses. Pagkalipas ng 3 linggo, dahil sa stress, sa takot, sa pamumuhay na parang tinutugis, hindi kinaya ng katawan ko. Bumagsak si Carlos sa sofa. Si Richard naman ay nakatayo lang, nanigas, hindi makagalaw. Pinipilit intindihin ng utak ang bigat ng narinig. Kaya ako nagtago ng matagal, patuloy ni Ines. Ngayon ay humahagulgol na. Hindi lang takot iyon, kundi guilt na wala ang anak natin dahil sa desisyong ginawa ko. Anak natin? Ulit ni Richard, halos hindi mabuo ang salita. Gusto kitang sabihan kinabukasan pagkatapos ng aksidente, sabi ni Ines. Bumili pa nga ako ng maliit na regalo para sorpresahin ka. Dahan-dahang lumapit si Richard. Ano yon? Kinuha ni Ines ang isang maliit na kahon mula sa bag niya. Sa loob, may munting asul na sapatos ng sanggol at isang nakatiklop na note na may nakasulat, para sa pinaka-amazing na tatay sa buong mundo. Nanginginig ang kamay ni Richard habang dinampot ang sapatos. Bumuhos ang luha sa mga mata niya. Sa sofa, tahimik na umiiyak si Carlos, hindi makapaniwala sa bigat ng lahat. Ines, pabulong ni Richard, bakit hindi mo sinabi kahapon? Dahil sobrang nasaktan na kita, sabi niya. Hindi ko kayang ipatong pa ito sa balikat mo. Pero hindi mo kasalanan to, mahinahong sabi ni Richard. Hindi, sagot ni Ines. Akin to, kung pinagkatiwalaan kita mula sa simula, baka nandito pa ang baby natin. Biglang nag-iba ang hangin sa sala, ang pagkawala na nakabaon sa katahimikan, ngayoy naging sakit na magkasalo nila, at binago nito ang lahat. Tumayo si Carlos at nang walang salita, niyakap si Ines sa unang pagkakataon. Pasensya na, bulong niya. Hindi ko alam na pinagdaanan mo yon. Mag-isa. Huwag kang humingi ng tawad, hikbi ni Ines. Totoo ang lahat ng sinabi mo.
Hawak pa rin ni Richard ang munting sapatos na parang salamin. Paano mo kinaya to ng mag-isa? Hindi ko kinaya, tapat na sagot ni Ines. Kaya ang tagal kong bumalik, kailangan kong ipunin ng lakas para harapin ang nawala sa atin. Tumingin si Richard sa mga mata niya, totoong tumingin sa unang pagkakataon simula nang gumuho ang lahat. Ines, higit pa sa oras ang nawala sa atin, sabi niya. Nawala ang anak natin. Alam ko, sagot niya, at dala-dala ko ang sakit na yon habang buhay. Lumapit si Richard, nanginginig ang boses pero matatag ang loob. Hindi lang ikaw, sama-sama na nating dadalhin to. Paano mo ako mapapatawad? Humagulgol si Ines. Pagkatapos ng lahat, dahan-dahang hinawakan ni Richard ang mukha niya. Kasi ngayon nakikita ko na, sabi niya, hindi ka lang nawala, nagdusa ka rin. Baka mas malala pa kaysa sa inakala ko. Hindi nito binubura ang ginawa ko sa'yo. Ha, hindi, bulong ni Richard. Pero tinutulungan akong maintindihan. Pinapaalala nitong andito pa rin ang babaeng mahal ko sa ilalim ng lahat ng sakit. Bumulusok si Ines sa dibdib niya at sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Richard. Buo ang yakap niya, walang takot. Matagal silang nanatiling ganon balot sa lungkot at pagbitaw inaalala ang lahat ng nawala. At nang bumitaw sila, may nakita si Ines na bago sa mukha ni Richard. May pag-ibig, baka pati kapatawaran, pero may isa pa, isang peklat. Peklat na siya ang may gawa. Peklat na baka hindi kailanman tuluyang mawawala. Richard, pabulong ni Ines, paano natin bubuuin ulit ang lahat? Paano tayo babalik sa pagiging tayo? Hinarap niya ito na may tapat na sakit sa mga mata. Baka hindi na tayo bumalik, sabi niya. Baka matututo na lang tayong maging bago, ibang tao, mga taong alam na kung magkano ang kapalit ng pag-ibig. Nanatili ang mga salita, isang pangakong hindi sigurado. At sa puso ni Ines, malinaw ang isang bagay. Ang pagbabalik ng pag-ibig ni Richard ay hindi magiging mabilis o madali. Isa itong paglalakbay, mahaba at mahirap. Dumating na sa wakas ang tagsibol, muling namukadkad ang lungsod at sa Bautista Constructions, hindi na tulad ng madidilim na araw ang kapaligiran. Sa opisina niya, nagtatrabaho si Richard nang pumasok si Ines na may hawak na 2 tasa ng kape. Nakabalik na siya sa kumpanya pero ngayon bilang consultant ng social projects, binabantayan niya ang bawat kontrata para masiguro ang transparency, katapatan at ethical na pamantayan. Kumusta ang meeting niyo ng mga investors? Tanong niya, iniabot ang 1 tasa. Ang ganda, sagot ni Richard, ngumingiti ng totoo sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Humanga sila sa bagong housing project. 500 abot kayang bahay, proud na sabi ni Ines, at malinis ang bawat kontrata. Tumango si Richard saka sumulyap sa malalaking bintana kung saan abala ang mga empleyado sa ibaba. At ang staff? Tanong ni Ines. Tumayo si Richard at tumingin sa mga manggagawa, mga dati at mga bago, mga nanatili sa gitna ng bagyo. Sasama ka ba sa akin? Tanong niya. Ngayong araw na yung kakausapin natin sila. Tumango si Ines banayad pero buo ang ngiti. Panahon ng tigilan ng pagtatago sa nakaraan. Panahon ng humakbang sa hinaharap magkasama. Tahimik na tumango si Ines. Nagkasundo sila ni Richard, panahon ng harapin ang mga taong hindi man nila alam ay naging bahagi ng presyong binayaran ng mga desisyon niya. Ang 120 empleyado ng Bautista Constructions na muntik nang mawalan ng trabaho noong madidilim na taon na yon. Nagtipon ng lahat sa pangunahing bulwagan ng kumpanya. Puno ang silid ng pamilyar na mga mukha. Si Donna Carmen, ang mabait na tagapaglilinis na mahigit 15 taon ng kasama nila. Si Mr. Antonio, ang doorman na kilala si Richard mula pa bata ito. Si Manuel, mula sa supply room, na umiyak na parang kapamilya sa burol ni Ines. Humakbang si Richard pasulong, matatag ang boses pero may halong bigat ng damdamin.
Alam ninyong lahat na hindi naging madali ang nakalipas na 2 taon, hindi para sa kumpanya at hindi para sa akin. Bumulong ang mga tao bilang pagsang-ayon. Naalala nila ang mga araw na naglalakad si Richard sa mga pasilyo na parang multo, bit-bit ang lungkot na tila anino. Ngayong araw, patuloy niya, gusto naming sabihin ni Ines sa inyo ang buong katotohanan tungkol sa nangyari. Lumapit si Ines sa tabi niya. Tiningnan niya ang tahimik na silid. May mga mukhang gulat, may umiiyak ng marahan. Para sa marami sa kanila, ito ang unang pagkakataon na makita siya mula noong araw ng di umano'y pagkamatay niya. Magandang hapon, banayad niyang sabi. Alam kong maraming tanong ang pagbabalik ko at karapat-dapat kayong mabigyan ng sagot. At sa loob ng 20 minuto, ikinuwento niya ang lahat. Walang filter, walang pagtatago. Ikinuwento niya ang korupsyong natuklasan niya, ang mga banta, ang imposibleng desisyong mawala at ang masakit na mga taon sa pagtatago. Hindi niya pinagaan ang sarili niya. Ikinuwento niya ang buong kwento, pati ang pinsalang dulot ng pagkawala niya. Halos nasira ko ang kumpanyang ito, sabi ni Ines, nababasag ang boses. Ang kumpanyang tinulungan ninyong buuin kasama namin. Nailagay ko sa panganib ang 120 pamilya dahil akala ko isang lalaki lang ang pinoprotektahan ko. Sumunod ang mabigat na katahimikan hanggang sa tumayo si Donna Carmen mula sa upuan niya. Mrs. Ines, sabi niya na may init at habag, ginawa ninyo ang akala ninyo ay tama noon. Oo, sagot ni Ines, pero mali pa rin. Lahat tayo nagkakamali, iha, sabi ni Donna Carmen. Ang mahalaga, natututo tayo mula rito. Sumingit si Manuel. Alam naming sinusubukan ninyong protektahan si boss. Minsan talaga, nagagawa ng pag-ibig ang mga bagay na parang kabaliwan. Ang simpleng mga salitang iyon mula sa mga taong kinatakutan niyang harapin ay tumama kay Ines ng mas mabigat kaysa anumang parusa. Hindi siya hinusgahan. Naunawaan siya. Humakbang ulit si Richard. Kaya nagpasya kaming magtayo ng safety fund, anunsyo niya, para kung sakaling muling magkaproblema ang kumpanya, matatanggap pa rin ninyo ang buong sahod ninyo sa loob ng 1 taon. At higit pa riyan, dagdag ni Ines, magsisimula tayo ng profit-sharing program dahil hindi lang kayo mga manggagawa, pamilya kayo. Sumabog sa palakpakan ng buong silid. Lumapit si Donna Carmen kay Ines, niyakap siya ng mahigpit at bumulong, "Welcome home, anak ko, miss na miss ka namin." Makalipas ang ilang oras, magkatabing nakaupo sina Richard at Ines sa maliit na hardin sa likod ng gusali, iyong hardin na siya mismo ang nagdisenyo maraming taon na ang nakalipas. Payapang lugar, puno ng alaala. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Richard habang naupo sila sa lumang bangkong kahoy sa ilalim ng puno. "Magaan," sagot ni Ines saka napahinto. "Natatakot pa rin, pero higit sa lahat, nagpapasalamat." "At ikaw?" mahinahon niyang tanong. Pinagmasdan ni Richard ang mga bulaklak sa harap nila, mga itinanim ni Ines noon pa. Patuloy pa rin silang namumulaklak kahit wala siya noon. "May natutunan ako," sabi niya sa wakas. "Sa nakalipas na 6 na buwan, may isang bagay akong naintindihan." "Ano yon?" tanong ni Ines. "Na ang pag-ibig ay hindi ibig sabihin na hindi kailanman ka masasaktan ng isa't isa, kundi kung paano kayo sabay na naghihilom pagkatapos ng sakit." Nagulat si Ines sa lambot ng boses niya. "Richard, nasaktan mo ako, Ines," tapat niyang sabi. "Mas masakit pa sa anumang sugat sa katawan. Pero ipinakita mo rin sa akin kung gaano katatag ang pag-ibig natin." "Paano?" "Isinugal mo ang lahat para protektahan ako at isasugal ko ang lahat para mapatawad ka. Pareho nating pinatunayan na handa tayong magsakripisyo para sa isa't isa." Inabot ni Ines ang kamay niya. "Pero paano tayo makakasiguro na hindi na mauulit? Na hindi na tayo muling masasaktan?
Ngumiti si Richard ng banayad, tila alam ang sagot. Hindi tayo makakasiguro. Baka masaktan pa rin natin ang isa't isa. Pero ngayon alam na natin, kaya ng pag-ibig natin na malampasan iyon. Kinuha ni Ines ang isang maliit na kahon mula sa bag niya. May ibibigay ako sa iyo, sabi niya. Binuksan iyon ni Richard at sa loob may 2 bagong wedding ring. Simple, elegante, pero ibang-iba sa mga dati nilang suot. Bakit bago? Tanong niya. Dahil ang lumang singsing ay sumisimbolo sa kung sino tayo noon. Marahan niyang sagot. Ito naman ang sumisimbolo sa kung sino tayo ngayon, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Dinampot ni Richard ang isa sa singsing at binasa ang nakaukit sa loob. Pag-ibig na muling isinilang. Tumingin siya kay Ines, puno ang mga mata ng lahat ng pinagdaanan nila at lahat ng pwede pa nilang buuin. Nanginginig ang boses ni Richard sa emosyon. Ines, sabi niya, papakasalan mo ba ulit ako? Ngumiti si Ines sa pagitan ng luha. Gusto kong pakasalan ang lalaking naging ikaw ngayon, ang lalaking natutong magpatawad ng parang hindi mapapatawad. At gusto kong pakasalan ang babaeng isinugal ang lahat para sa pag-ibig, sagot ni Richard, at may tapang na humingi ng tawad. Hindi nila kailangan ng musika, bisita o selebrasyon. Doon, sa tahimik na hardin sa likod ng kumpanya, sa tabi ng mga bulaklak na minsang itinanim ni Ines, pinalitan nila ang mga singsing nila. Silang 2 lang. Walang saksi kundi ang kalikasan, walang panata kundi ang sinasabi ng mga tingin at tahimik na pag-uunawa. Richard, bulong ni Ines, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon. Hinawakan ni Richard ang kamay niya. Hindi, salamat sa pagpapakita mo sa akin na ang pangalawang pagkakataon ay hindi pagbubura ng nakaraan, kundi paggamit nito para bumuo ng mas matibay, mas matalino, mas totoo. Muling nakatayo sina Richard at Ines sa Jardim de Paz, ang sementeryong minsang pinuno ng sakit. Pero ngayon, hindi na sila mga estrangherong pinaghiwalay ng dalamhati, kundi magka-partner, pinag-isa ng mas malalim na bagay kaysa dati. Ipinatong ni Ines ang sariwang rosas sa lapidang dati may pangalan niya. Nakakatawa, hindi ba? Bulong niya. Nagdadala ng bulaklak sa puntod na minsang may pangalan ko. Maingat na tiningnan siya ni Richard. Hindi na iyan ang puntod mo. Ang batong iyan para sa bersyon mo na natakot magtiwala. Hinaplos ni Ines ang bagong ukit na sila mismo ang nagpabili. Dito nakahimlay ang mga takot na muntik sumira sa tunay na pag-ibig. Ang nakabaon dito, sabi ni Richard, hindi tao, kundi ang mga pagkakamali natin, ang sakit na hindi sana natin pinagdaanan, ang panahong nawala dahil sa takot. Pumikit si Ines, hindi na mabigat ang katahimikan, payapa na. Kapag pumupunta ako rito ngayon, sabi ni Richard, hindi na ako magluluksa sa nawala, magpapasalamat ako sa natagpuan. Naglakad silang palayo, magkahawak kamay, hindi lang iniwan ang libingan, kundi iniwan din ang mga bersyon ng sarili nilang nabuhay noon sa takot, guilt at panghihinayang. Kinagabihan pagpasok nila sa bahay, lumingon si Ines sa kanya. Richard, marahan niyang sabi, may hindi pa ako na itanong sa'yo. Ano yon? Kung sinabi ko sa iyo agad mula sa simula, ang mga banta, ang mga dokumento, ang panganib, hinayaan mo ba akong umalis? Huminto si Richard, saka humarap sa kanya ng buong buo. Hinding-hindi, mahina niyang sabi, kahit alam ko ang mga panganib, kahit alam kong masasaktan tayo, ipipilit kong harapin natin ito ng magkasama. Lumapit siya. Dahil ang totoong pag-ibig ay hindi pag-iwas sa bagyo, kundi paghawak kamay sa ulan at pag-alam na kapag bumalik ang araw, nandoon ka pa rin sa tabi ko. Pumasok sila sa bahay na hindi puno ng katiyakan kundi ng katotohanan. Natutunan nila ang pinakamahalagang aral na kayang matutunan ng dalawang puso. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto,
Matatag ito na ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Pagpili itong bumuo ng bago mula sa basag na piraso, at na minsan ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig ay hindi ang hindi kailanman umalis, kundi ang pag-alam kung paano bumalik.